sipag niya. 4 tips to boost your immune system through nutrition. Coach John Castaneda. Good morning, Coach. Hello, good morning everyone. So ako po si John Castañeda from Malate, Manila. So ako po nag-start ng Herbalife 8 years ago. Dati pong medyo maraming nararamdaman na kasakitan dahil nga overweight, tapos eat all you can champion before. Tapos stressful rin po ang trabaho dahil kasi dati po akong manager, dati rin po akong kagawad, and dati rin po akong negosyante. So, nung time na yon, aksidente nakilala kong Herbalife. And maraming salamat dahil po sa Herbalife, nakapagbawas po tayo ng timbang at unti-unti pong nawala yung mga discomfort sa ating katawan. So, just recently, for this week po, nag-start po ako ng weight loss program. Nakapag-lose na ako so far ng 5 kilos. Dahil po sa ating healthy breakfast or yung start now pack health yung shake, aloe and tea. At dahil diyan, tayo ay kumuha naging distributor, kumuha ng malaking discount para mas makatipid sa product hanggang sa umabot ako sa supervisor level. At dahil po diyan, makaka-attend po tayo doon sa kaninang binanggit ni Coach Jessie na Herbalife Extravaganza na gaganapin sa Hong Kong. Okay, mamaya i-discuss ko rin yung mga ibang favorite products ko. Doon na rin dadamay ko na lang sa topic. Okay, so ano po ba ang topic natin ngayon? So actually napapanahon po to. Dahil ngayon napakalamig, uso ang mga sipon, ubo. So ito po ang natin. 4 tips po para i-boost natin ang so, yan po ay ginawa ni Dr. David Heber. Okay, so ang immune system po natin ay ang pinaka-importanting defense natin against infections. So, very important po yan. So, meron pong dalawang immune actions po ang katawan natin. Yung innate, yun po yung nagpre-prevent para pumasok po yung mga pumasok yung mga disease na hindi makapasok sa ating katawan. Depensa po yan. Tapos, pangalawa naman, yung ating adaptive immunity, yan naman po yung nag-eliminate or nag-prevent ng growth ng pathogens sa loob ng katawan such as viruses and bacteria. So, bago pumasok, si innate yun, tapos si adaptive pag nakapasok po. Okay. So, ngayon naman, yung tempo natin, ang problema. Kapag malnourished po tayo, yung immune system natin na shutdown. Siyempre, unahin po ng katawan natin pakinin yung mga kailangan ng katawan natin, tapos ang nagsasuffer. Doon naman po sa mga overweight o obese, yun po, napaka-hyperactive at saka nagkakos ng inflammation. So, napakarami pong discomfort sa katawan. So, ano po ang ating solusyon dyan? So, eto po. So, tulad po ng binanggit ko kanina, meron po tayong tips para i-strengthen ng ating immune system. So, una sa lahat, napaka-importante po ng balanced diet. Okay, pag may balanced diet po tayo, na-ensure po na meron tayong optimal nutrition or kompleto nutrition intake sa cellular level, which in turn, yung immune system po natin talaga nag-improve significantly. So, ito po, yung 4 tips na yun, make sure po na makonsume po natin enough ng mga following nutrients na yan. So, ayan po, yung una po ay doon po, ayan. So, dagdagan po natin or make sure po natin respiratory system. So, tandaan po natin yung balat po ang unang nilalapitan ng ating yung mga kung ano-ano mga sakit na yan. So, dapat maganda ang depensa ng balat natin. Kaya po kailangan natin ng vitamin A.
Tapos of course, phytonutrients, usually galing po yan sa fruits and vegetables. Yan po ang nagre-reduce ng oxidative stress ng ating katawan. Yun po yung posible kasi makapag-weaken ng ating immune system na kailangan nga natin sa panlaban dyan sa mga kung ano-nong sakit. Okay. Number 3 tip na of course yung vitamins and minerals natin, ba't ka palalayo? Kompleto na po yan. So idagdag lang po natin yung Formula 2. Okay. So ngayon naman focus naman po tayo sa gut health para sa pangatlong tip natin, at saka yung mga probiotics at saka prebiotics na kailangan ng katawan natin. Okay, prebiotic, yun po yung mga kailangan ng mga nutrition ng ating probiotics, or yun yung good bacteria na tinatawag. So, kailangan po yung dalawang yun. So, sample ng mga prebiotics, yun po yung mga usually nakukuha natin sa mga fruits and vegetables, or ba't ka palalayo, pwede na po natin kunin sa ating active fiber complex na na-discuss kanina, sa fiber and herb at saka sa fiber bond. And of course, kailangan po natin ang good bacteria. So, ayan po, one of the best probiotics in the world, ayan po, yung ating very own na Simply Probiotic. So, ayan po, again, review lang po natin, ang digestive system po ang pinaka may central role, or actually 70% ng immune function. So kaya po natin sinusuplayan ng enough prebiotic and probiotic para mag-function siya properly. Okay, and finally, yung last tip ko for today is kailangan po natin magdagdag ng omega-3 fatty acids. Saan po ba natin nakukuha yung omega-3 na yan? Nakukuha natin yan doon sa, usually yan yung tinatawag, di ba, na fish oil. Nakukuha po natin sa mga malalaking isda kadalasan yan. Tapos, ano po bang ginagawa niyan? Nag-e-enhance po siya ng function ng ating immune cells. So, again, pag increase yung function, yun po yung nagbibigay ng role sa ating innate at saka adaptive system, yung na-discuss kanina, para mag-respond sa infection. And of course, again, bakit pa tayo lalayo? Nandiyan na po ang ating Herbalife line na napakataas po ng omega-3. And yun po, rich in both EPA and DHA siya. So, very important component po yan ng omega-3. So, ayan po yung 4 na tips natin. And of course, dahil sinabi nating kompletong nutrisyon, ayun po, patuloy po nating gamitin yung ating mga Herbalife products. Dahil kasi proven na po ang products natin, kaya nga tayo number 1 in the world in meal replacement and protein supplements combined, weight management and well-being, and of course, active and lifestyle nutrition. So, ayan na po ang topic natin. Thank you very much. Coach Jessie, back to you po. Yes, thank you, Coach